Malacanang is battling storms today, both physical and political. Mobile journalist Julie Baiza tells us about it. All right, Julie, let's start off muna with the highlights from the situation briefing para sa Habagat. Tapos magpolitika na tayo. Yes, Diego. Kanina umaga nga pinulong ni Pangulong Bongbong Marcos yung NDRRMC at saka yung mga miyembro ng gabinete bilang paghahanda at para malaman nga yung mga susunod na aksyon kasabay nga nitong Enhanced Habagat at saka yung mga nagdaan na rin na bagyo. Pinatitiyak ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga cabinet members na maaabot ng tulong lahat ng residenteng apektado ng mga pag-ulan at pagbaha. Ang sabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, 2,070 barangay daw yung kasalukuyang apektado ng habagat. Katumbas niyan yung 1.3 or over 1.3 million individuals or around 385 families. Pinatitiyak din or tiniyak din ng DSWD na meron silang mga nakahandang family food packs. As of the moment, 4.980 million daw yung naka-ready nila sakaling nga kakailanganin. Lahat daw ng mga vetted request ng LGUs or other government agencies na nagsasabing nangangailangan nga ng for relief ay kaagad na tinutugunan or binibigyan. Aside from that, nagbibigay din ng DSWD ng mga financial assistance para sa mga na-damage na mga kabahayan. Sa panig naman ng DPWH, patuloy daw yung ginagawa nilang dredging at paglilinis ng waterways, pagpapalawak sa mga drainage pipes, pagpapagana sa lahat ng pumping stations at saka yung paglilinis ng mga basura. Minimake sure din nila na merong mga naka-standby na mobile pumping stations sakaling may mga pumalya or yung mga hindi gumanang pumping stations gaya nga nung nangyari I think dyan sa Marikina nung nakaraan. Bukod dyan, patuloy din daw yung audit or yung pag-audit ng mga flood control projects kasabay nga ng pagsasaayos kung may mga nakikita nga rin daw na kailangan nga ayusin or kailangan ituwid towards doon sa process ng pagbuo or pagkumpleto niyan. Ngayon, yung mga flood control projects na naunang pinabinben dahil nga merong ongoing investigation or na-identify yan na mga kinurakot or dawit sa anomalya, yung iba daw ipinagpapatuloy na gaya na lang nung sa Kalumpit, Bulacan. Pero yung mga nasa ongoing pa nga, yung investigasyon, hindi pa daw nagagalaw sa ngayon. Bukod nga dito sa Metro Manila, tinututukan din daw ng DPWH yung other mga karatig lugar na bahain or karaniwang binabaha. Particular dyan yung Cavite at saka yung Bulacan. Alright, napag-usapan daw dito yung laban kontra sa fake news during mga crisis situations. Yes, kasi kanina si MMDA Chairman Artes nandito din sa palasyo for the press briefing. Ang nabanggit niya, meron daw kumalat sa social media na post na bumabaha sa bahagi ng Balintawak. Marami raw yung nag-flood yan ng comments sa social media na nagsasabing hindi naman totoo, nakakadaan lang nila. And then eventually tinurn down daw yung nasabing post. Kaya ang paalala niya sa netizens, maging mapanuri doon sa mga makikitang mga social media posts. At saka wag basta-basta naniniwala. Pangalawa pa, ang sinabi din niya, sana daw hindi na magdulot pa ng misinformation or ng panic sa mga kababayan natin. Yung iba, ng mga pinipili lang naman nag-post ng fake news sa gitna nga nitong nararanasang mga pag-ulan at pagbaha. Alright, ano naman ang desisyon ng Executive Department regarding yung Kibuloy extradition mula DFA to DOJ? Yung hiling na extradition, yung sinagot ng palasyo kanina, dalawang scenario daw yung pwedeng mangyari dyan. Pero depende pa rin daw yan, in a few weeks daw, darating yung decision na yan. So, dalawang scenario. Yung una, pwedeng magstay dito sa Pilipinas si Pastor Apollo Kibuloy. Yung isang scenario, pwede daw ma-hold muna yung kinakaharap niya na kaso at lumipad siya pa Estados Unidos. Pero when do we expect a resolution to this? Kasi apparently may unang request. Sige, saglit. Ay. Kasi may briefing na. Okay. Bigla ang briefing, so lalabas lang tayo para hindi tayo makaabala. Oo, Julie. Pasensya Sino na. may briefing? Si Yusek Claire? Yes, merong biglaang announcement. So, biglang pumasok sa briefing room. Anything special na ma-expect natin sa briefing ngayon? Sinabi lang sa atin kanina ni Yusek Claire, merong aasahan na announcement ngayong hapon. So yun na yung aabangan natin na i-anunsyo niya ngayon. Baka naman in a bit pag nag-start, sabihan mo kami, Julie, baka you need to run over there. But one more question from my end.
Ano naman ang tugon nila sa revelation ni Sandro Marcos, no, yung about yung Duterte, nagdemand daw ng government post? Ang sabi daw mismo ng Pangulo, no, Congressman Sandro will not lie. Hindi daw nagsisinungaling at pinalaki ng maayos yung kanyang mga anak. Tungkol nga dyan sa nabanggit nga ni Congressman Sandro na merong mga hiniling or mga ni-request na kapalit ng pagsuporta yung Duterte camp para kay PBBM noong 2022 presidential election. So kabilang nga dyan yung pagpili nila ng i-appoint na House Speaker, Senate President at saka Executive Secretary. Alright, ito naman yung kay VP Sara na sinabi na pro-China daw din si PBBM if hindi magsabi si Secretary Gibo ng mga names. Diego, nakakatawa daw para kay Yusek Claire, nakakatawa daw yung mga naging pahayag ni VP Sara na yan kasi kitang-kita naman daw at marami nga daw napapahanga si Pangulong Bongbong Marcos doon sa mga aksyon at mga ginagawa niya sa pagsusulong ng interes at ng soberanya ng bansa. Particular nga dito kontra China, no? So nakakatawa for her at saka wala din naman daw binanggit na sino mang opisyal na pro-China officials etong si DND Secretary Gibo Chodoro, pero bakit daw nagre-react ang Vice Presidente? Alright, well, keep us updated kung anong sasabihin ni Yusek Claire, but for now, maraming salamat, mobile journalist Julie Baiza.